News anchor sa Amerika, kinagat ng aso sa muka. At lalaki umakyat ng hubot-hubad sa radio tower sa Los Angeles. Narito po ang mga detalye. Sinakmal sa muka ang TV news anchor na si Kyle Dyer ng kanyang guest na aso sa kanyang TV show. Inimbitahan daw ng TV host na si Kyle Dyer ang 85-pound na Argentine Mastiff dog matapos itong ma-rescue sa gitna ng nagyayelong lawa sa Denver. Pero matapos ang ilang segundong pakikipaglambingan, kagat sa muka ang inabot niya. Agad na sinugod sa ospital ang TV anchor habang ang asong si Max sumailalim naman sa quarantine. Sa Los Angeles, kulong ang inabot ng isang lalaki matapos umakyat ng hubot-hubad sa isang radio tower. Ilang oras ding namalagi sa tuktok ng tower ang lalaki at nakumbinsi lang siyang bumaba ng pagbigyan ng kanyang hiling na makakain ng 2 hamburger. Sa Peru, inanod naman sa pampang ng Marathon Beach ang mahigit 200 patay na dolphin. Kaya bukod sa ibon, pinag-interesan din ito ng ilang residente doon na sabik makakain ng karne ng dolphin. Posible daw namatay sa ibang lugar ang mga ito at napadpad sa naturang dalampasigan. Action Sports po tayo. Planong pag-trade ng Powerade sa kanilang star forward na si Marcio Lassiter, nakapending pa rin. At basketball coach ng San Beda na si Frankie Lim at San Sebastian volleyball coach na si Roger Gurayev pinasususpende sa NCAA. Renz Ongkiko, ikwento mo. Isinusulong ng ilang miyembro ng NCAA committee na maban sa buong 2012 season sina San Beda basketball coach Frankie Lim at San Sebastian volleyball coach Roger Gurayev. Bunsod ito ng away ng basketball team ng Beda at volleyball team ng Baste na naganap sa mismong gym ng San Beda noong December 2011. Nagsimula ang gulo ng pasaringan daw ng mga taga-Baste ang Nigerian Center ng Beda. Pero depensa ng Stags, kumakanta raw sila ng chant. Isa si Gurayev sa mga nasaktan. Tumanggi magkomento si Lim at ang San Sebastian ukol sa issue. Sa kabila ng mga balibalitang ibebenta na ang Powerade franchise sa PBA, wala pa raw natatanggap na proposal si Commissioner Chito Salud ukol dito. Pending pa rin ang trade ng Powerade sa kanilang star forward na si Marcio Lassiter para kina Noy Baclao at Ray Guevara ng Petron. Hindi raw kasi ito aaprubahan ni Salud hanggang wala pang formal na pakikipag-usap sa Coca-Cola franchise. Tigil na raw sa pagbibisyo si boxing champ Manny Pacquiao. Ibinenta na raw ni Pacman ang kanyang share sa isang casino at nightclub. Maging ang kanyang mga manok pangsabong mula nang maging goodwill ambassador siya ng simbahang Katolika. Renz Ongkiko, News 5. Balitang Pacman pa rin, payag ng American boxer si Timothy Bradley, na makakalaban si Manny Pacquiao sa June 9 sa MGM Grand sa Las Vegas. Malapit na hindi siya maging sabi ni Bradley, tinanggap niya ang hamon dahil sa labang ito, malalaman kung sinong #1 fighter in the world. Pero aminado si Bradley na hindi pa niya alam kung ano ang mga kondisyong nakasaad sa kasunduan na inaasahang mapipirmahan bago ang laban. Paniwala naman ni Pacman, paghahandaan niya si Bradley lalo pat marumi raw ito kung lumaban. Tayo mga Pinoy kilalang malinis sa katawan pero may ilang kapatid pa rin tayo sa Navotas na walang sapat na palikuran at problemado sa tuwing may tawag ang kalikasan. Narito ang report. Ang kalinisan ng tao nagsisimula raw sa loob ng palikuran. Pero paano na lang kung walang banyo? Parang isang normal na komunidad sa unang tingin. Pero ang mga tao dito, may itinatagong baho pala. Ang mga bahay kasi, walang banyo. Kasi mahirap walang ano naman kasi dito lugar nga paglagyan ng kubita. Parang pila sa bangko. Ganitong eksena tuwing umaga. Pero ang idinideposito dito, hindi pera, kundi dumi ng tao. At ang nagsisilbing septic tank nila, ang mismong ilog na ito. Siyempre, naiilang muna. Tapos katagalan na, nakasanayan na lang. Kasi wala mang ibang choice kung hindi doon lang talaga mag-ibak. Ang buong kwento tungkol sa problema sa sanitasyon sa Pilipinas. Abangan sa Under Special Investigation, Linggo, 10:30 ng gabi sa TV5. At Action TV, alas 7 ng gabi. Sa Twitter,
idinaan ni Ann Curtis ang kanyang problema sa pag-shopping online. Namili raw kasi ang aktres sa internet pero sa halip na idiretso sa kanya ang package, dumaan ito sa customs at pinagbayad siya ng tax. Laking gulat niya dahil mas mahal pa raw ang tax kesa sa presyo ng binili niya. Bukod sa kanyang mga followers, nag-tweet din sa kanya si Customs Commissioner Ruki Biazon para turuan naman ang mga dapat niyang gawin para makuha ang kanyang mga pinamiling gamit. Magkasama naman ngayon sa loob ng Los Angeles Hospital ang dalawang sikat na Hollywood action star na sina Arnold Schwarzenegger at Sylvester Stallone. Pero hindi po para mag-shooting kung hindi para sumailalim sa shoulder surgery. Mismong si Arnold pa ang nag-post ng picture nilang dalawa habang naghihintay sila ng kanilang operasyon. Para naman po sa wow video natin ngayong gabi, naalala niyo pa ba ang Pinoy version ng iPhone virtual assistant na si Vanji? Aba, nakausap niya si David Archuleta. Tingnan niyo. Sa spoof video na ito, makikita na ilista ni Vanji ang napaka-busy schedule ng walang iba po, no? Kundi ang bago nga ating kapatid na si David Archuleta. Pero nakalimutan ata ni Vanji na Amerikano itong si David. So pakinggan at panoorin ito. Vanji, I don't understand the words you're saying. Ay, oo nga, no, sorry ha. Englisher ka pala. Switching to Englishing mode. Thanks, Vanji. You're a doll. No, I'm a phone. Naks naman. Anyway, mamaya ipopost namin sa aming site yung video na yan para mapagpiestahan ng mga fans si David Archuleta. Sa Lunes po, abangan ng maraming pang kakaiba at very interesting videos dito lang po sa Aksyon Journalismo. Gusto mong panoorin ulit yung video na yon? Oo, English ipopost ko or mamaya, ano? Cherry. Englisher ka pala. Englisher ka pala. You're a doll, Vanji. No, I'm a phone. Marami pa Pao at Cherry na nakakatuwang parte doon. So kailangan mo mapanood ng buong buo ito. Pero malungkot itong sa Kodak, ha? Dahil di ba tayo mga Pinoy tawag dating Kodakan? Oo. So ano na ngayon? Lalo na yung henerasyon nung bago sa atin. O hindi tayo, yung bago sa atin. Hindi ba? Ako yun. Sige, Ikaw ako ba na yun, yun? Cherry. Hindi naman. So anong term na ngayon kung wala na yung Kodakan? Ano nga ba ngayon? Alam ko. Postan. EAFB yan. Di ba ganyan? Oo. O mamaya, Facebook na yan, ha? Sige. Yan eh, di ba? Anyway, kung gusto niyo pong sumali sa aming diskusyon, i-post niyo lang ang inyong mensahe sa aming journalismo page. Sa Facebook, akala ko ang tawag doon, Waki. Wow. At pwede kayo mag-tweet sa aming Twitter account na TV5 Journalismo o dito po sa mga official na Twitter accounts namin. Yan po ang mga pinakamaaksyong balita ngayong araw ng Biyernes dahil ang balita at opinyon mo, mahalaga sa amin. Saan man, kailanman, kapatid. Makialam at makibalita dito sa Aksyon Journalismo. Up next na po ang Juicy Happy Weekend po sa inyong lahat.